Good day everyone, my name is Cyrus L. Espinosilia. So for today's video, we are going to do the laboratory. Open your text editor such as VS Code, Notepad, etc. or Sublime Text. So ngayon, ang gagamitin po natin is the Visual Studio Code dahil wala po tayong Notepad++ because we are using the Mac. Ito yung pinakagagawin natin. So ilalagay natin our full name, our program, and school name. So the expected output is gaya nitong binigay na example. Aaron J. Alojado, BSIT, AIT, and Philippine State Colleges of Aeronautics. Saan magiging directory ng ating file na PHP file para mabasa ng ang SAMP. To verify the output if it is matching the sample output. So dito natin mamaya ilalabas natin at ipapakita natin kung talagang gumagana nga naman yung output na ginawa natin and tumutugma nga naman sa pinangalan natin. Let's proceed. Explain naman natin si PHP. So ano nga ba si PHP? So PHP originally mean personal homepage. So later on napalitan na siya as the hypertext preprocessor or the PHP hypertext preprocessor. Ano nga ba ginagawa ni PHP? Server-side scripting language. So it is used to make the dynamic websites, web page that can change. So ayun, so nagpapalit-palit, napapalitan or na-edit. Runs on the server, not in your browser. So gumagana lang daw ito sa mga servers and hindi ito na-access basta-basta kung hindi ikaw ang host. Users only see the output but not the PHP code. So ganun po nag-work si PHP. Let us proceed to creating our file or creating our code. The new text or the new file, text file, and our language will be PHP. The echo is the parang pang display or the displayer para or pang print ng output natin, which is the papalitan na lang natin to as my name and my program, which is BSIT, AIT. So BR, so break para maputol po siya kasi kapag hindi po natin nilagyan ng BR, magtutuloy-tuloy po siya as inline text. So next, lalagay ulit tayo. So ito naman parang pang end natin sa semicolon. So para makaproceed tayo sa next, so ayan, naglagay ulit tayo ng echo and our school, the Philippine State Colleges of Aeronautics. So let's just save. So dahil wala pa tayong file, gagawa muna tayo. There, let's create a file as my last name. Ngayon, then palitan natin si HTML as index para mag-work po siya. So, save natin ngayon. After ma-save, so here, ngayon naman dito, so parang mapagana natin dahil na-save na nga po natin si file sa ating SAMP, hindi naman po siya gagana kung naka-off po or naka-stop yung servers natin. So now, na-install naman na natin si SAMP. Ngayon is, we just need to start my SQL database and ProFTPD. So, kapag ang gamit nyo is the Windows, so usually ito yung i-open nyo is the Apache and MySQL. Ito natin. So, okay na. Let's check kung gumagana na talaga. So, kung matatandaan nyo, nilagay natin is yung last name natin. So, ganyan lang po. Instead of PHP my admin, ilalagay po natin is yung file name na nakadirect doon sa htdocs. So, let's type. So, ayan na po, gumagana na. So, to summarize things up, everyone, sa ginawa natin ngayon, so pinapakita na natin na gumagana si objective natin to introduce the basic PHP syntax and demonstrate. So, dinemonstrate natin, pinakita natin ngayon sa paggamit ng code in which the use of echo. So, yan yung pinaka-main ano natin ngayon, si paggamit ng echo statement to display and using our server or the local server like SAMP. So, ngayon, pinakita na rin natin kung paano mag-attach na sa directories para ma-read ang file kapag nag-display tayo ng output. So, ayan, ilalagay lang natin. So, verify na din natin yung output and nag-match naman siya and naging successful naman ang code. That will be all and thank you everyone for watching. So, hope you subscribe. Thank you so much.